Magandang araw. Magandang araw sa kapwa ko OFW. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Itong gawa natin reaction ngayon, itong si shout out pala sa ating mga nanonood ngayon. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, baka pwedeng mahingi ng lambing. Paki-subscribe naman. Para magkita-kita tayo lagi tuwing may upload tayo dito sa ating YouTube channel. So, itong gawan ko ng reaction, itong si Amy Marcos na may sinabi na baka daw wala na rin si Martin Romualdez sa Pilipinas. Lumayas na din. But although, hindi pa naman sure ho yan. Kasi dapat kasi itong hearing dito sa Blue Ribbon Committee, tungkol ho dito sa kay Saldico at itong si Martin Romualdez, ay dapat na naisalang na tong dalawa na to. Kaya lang si Saldico nga wala pa naman sa Pilipinas, hindi pa umuwi. At itong si Martin Romualdez, sabi ni Amy Marcos, ay mukhang wala na rin sa Pilipinas. Saan kaya nagpunta to? Ba't sila nasipaglayasan? Si BP Sara noong dinikdik nila na imbestigahan doon sa kanyang 100+ million na hindi man lumayas. Tapos sabihin pa nila, lustay daw si Sara Duterte. Nakita niyo yung mga aking bagong upload na video? Si Bongbong Marcos ngayon, lustoy. Nako naman, ito yung video ni, interview ni Amy Marcos na wala na si Martin Romualdez. Saan na nga ba? Ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Oo. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero, ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Oo. Hilong-hilo na po kami kahit ni Senator Ping Lacson. Dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Oo. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Ayun, ang saklap no, pag ito'y nawala. Pag ito'y nawala si Martin Romualdez, pag ito'y lumayas, naku po naman, uy, paano yung pera natin na nilustay nga naman talaga nito? 'Di ba? So, may isa pang nito, ang sinabi niya ay si Ping Lacson wala na hong balak ituloy itong Senate Blue Ribbon Committee, yung investigasyon nila ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Bakit hindi ituloy? Anong nangyari kay Ping Lacson? Palagay ko itong pamumuno ni Tito Soto, hindi ito magtatagal. Kasi ang daming mga senador na parang na-disappoint na ang siyang siyang pumalit pagka Senate President nito kay Chis Escudero. Kasalanan niyo rin yan mga senador. Kasi hakag mo ba ang takaw niyo sa mga committee? Ayan na. Ngayon, hindi kayo satisfied. Tapos, mangyayari niyan, magpapalit na naman kayo ng Senate President. Sinong ipalit ninyo kapag hindi nyo naman nagustuhan? Pag hindi kayo palit na naman ulit. Ano to? Para lang kayo nagtapo ng mga trapo dyan na hindi nyo na kailangan. Ganun-ganun na lang. Paano uusad ang Pilipinas? Pero hindi ko naman sinabi na wag nyong palitan. Nagsisi kayo ngayon na pinalitan niyo si Chis Escudero. Ngayon, napunta kayo dito sa kumunoy nitong dalawa na tong Batman and Robin na to. Nakita nyo naman to, na hindi to magkahiwalay. Sino kayang bakla nitong dalawang Ping Lacson at saka itong si Tito Soto? Ayaw maghiwalay nung kumandidato sino ba? Si Ping Lacson bang presidente? Sino bang nakalimutan ko na tuloy kumandidato dito. Basta lagi sila magkasama. Siguro may bakla dito. Palagay ko yung panay ikot sa mga media. Yun ang kasi madaldal mukhang bunganga ng babae itong isa diyan na laging nag-iikot sa mga media, nagpapa-interview at kinakalaban itong si kasagutan sila ni kapwa niya, kababayan din niya na congressman. Pinatulan niya. Ay nako naman itong bakla na to. Bakla yata to dati nga siyang pero malay natin na double blade pala to. Bakit hindi nyo ituloy pag-imbestiga dito sa
sa kay Martin Romualdez para magkita talaga ang ano natin, yung sino talagang may salarin dito. Kasi kapag ano nyo to, isa lang nyo to, damay talaga si Bongbong Marcos ito. Damay talaga kahit anong gawin, kahit anong iwas nyo dito, damay si Bongbong Marcos dito. Siyang pumirma eh. Tapos ngayon ayaw yung tung ituloy ang hearing dito sa dito sa mga insertion dito sa mga flood control. Bakit? Hindi pa tapos yan eh. Nagsisi talaga ang mga tao na ikaw ang nagiging Senate President. Dati inaaway niyo si Chis Escudero. Ngayon, tama si Chis Escudero. Di ba? Kasi unti-unti nang lumutang tong pag ginagawa ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto na mayroon silang pagtakpan lang dito. Ay ngayon, sino pa tong hindi na masaya diyan sa sa pagkaano ngayon sa pamumuno sa Senado. Ang nakikita ko itong si JV Ejercito at saka si Migs Subiri. Yan ho yung nagpasabi na hindi na sila masaya. So ang dali lang yan magpalit kasi siyam itong sa minority tapos itong sa 15 lang ay nako, ang dali lang magpalit niyan. 13 lang kailangan yan para may Senate President ulit na panibago. Okay, ang dali na yan. Okay, babaliktad na yung dalawa na yan, 11 na. So, dalawa na lang kailangan dyan. Paano kung babaliktad tong iba dyan? Itong dalawa na namang, sino ba to? Villar. Mga balingbing din yan. Ganun lang sila eh. Pagtakpan yung namin, sige dito kami. Pag hindi nyo takpan, di ba, iwan kami dito. Ganun lang yan. Ay nako naman, sus, kadali lang ba nila magpalit ng mga Senate President pala ngayon? Ganun na ba talaga ang politika talaga sa mga senador na yan? Bakit nyo kasi pinalitan si Chis Escudero? Ako okay na ako doon kasi si Escudero unti-unti ko nang naintindihan yung kanyang pagmamatigas ulo noon sa impeachment. Sinunod talaga niya ang kanyang nakikita, yun ang tama. Kaya lang ang mga tao hindi nila nakikita yun. Ang nakikita nila kay Chis Escudero, dinipindihan daw si VP Sara. Ganun daw. Ang gagaling ninyo ngayon. Nagsisi na sila dito kay Chis Escudero. Bakit ayaw nyo ituloy? At saan si Martin Romualdez? Pinalaya siguro nitong mga senador na to para pag patawag sila. Paano natin ito iimbestigahan? Nawala dito si Martin Romualdez. Wag naman ganun. Wag naman garapalan talaga sobra. Tito Soto, Ping Lacson. Tapos lumayas to si Martin Romualdez dahil sa daming nakurakot na pera. Tapos i-freeze nyo ang asset nito din para dito makagalaw ng maayos. Kailan nakapaghanda na to eh. Saan kaya natin to hanapin tong si Martin Romualdez ngayon? Mismo yung si Amy Marcos nagdududa na ha. Duda na siya dito. Wala nang nito na nasa Pilipinas pa pala. Ngayon tahimik ang mga media kasi ayaw nilang ilabas ang totoong balita. Yan namang mahirap sa mga ngayon sa mga mainstream media. Pag totoong balita tinatakpan nila, pero kapag mga pabor doon sa kanilang kinakampihan ay nako. Sa mga Duterte, grabe magbalita. Grabe kayo magbalita talaga ha. Tapos yung nagawa sa mga Duterte, yung sa Davao, sa mga lindol, hindi yung nabalita sa National TV. Wala ni isang mainstream media doon. Lokal na media meron. So Martin Romualdez, pakita ka na. Kasi kakapunin ka namin. Tutuliin ka namin.